At magandang araw, Pilipinas. Ito po ang bagong Filipino podcast. Ako po si Paolo Bejones. Kasama natin, resident philosopher / comedian, Alex Calleja. Hello guys, hello. Wow, English. Siyempre. Ang may hawak sa pulso ng masa, Boss Toyo. Yes, Toy to moment, keng. Iba talaga itong grupong to. At ang Rose Among the Thorns, walang iba kundi si Isabel Daza with her global perspective. Hi! Yan. At kasama naman natin ang isang napaka-special guest ngayong araw dahil yung topic po natin ay I'm sure magiging mainit ang ating balitaktakan ngayon. Coast Guard Petty Officer First Class and 2020 Tokyo Olympics silver medalist and 2024 Paris Olympics bronze medalist, Nesty Petesio. Hello po. Hi po. Welcome po sa... Balato. Welcome po sa aming podcast. Sana po komportable kayo dyan. Nagbigyan ng water ba? Kasi Ikaw ang katabi, mahirap. Oo, wag natin katabi ako. Saka baka mahirap mapikon to dahil napaka-petty nito. Bagong lahat, Nesty, kamusta ang buhay pagkatapos ng Paris Olympics? Oh. Yun po, sobrang daming blessings po nang dumating and ang sarap po. ang sarap po sa pakiramdam na most especially na nabibigay ko nga po yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko, pamangkin ko. Yun po, yung pinakamasarap sa pakiramdam po talaga sa lahat. Ano yung mga plano mo ngayong na off-season ba kayo ngayon? Training ulit? Pahinga po muna. So, yun nga po, nagkaroon ako ng oras, pamilya ko, umuwi ako Davao. Tagaytay, kasi yung mga magulang ko nasa Davao, ibang kapatid ko nandun din. And yung bahay sa Tagaytay, binigay ko din sa kapatid ko yun. So, Napaka-generous naman. Teka lang, nanalo ka diba? Pag nanalo ka ng medal sa Olympics, meron kang prize sa Incentives. Tagaytay, incentives. House and lot. So, meron ka ng dalawang house, in short. Kasi bronze and silver, tama ba? po, meron ako. Saan yung bahay na dala? Saan yung bahay na isa? Nasa Tagaytay Pupuntahan mo. At dalawa na bahay mo sa Tagaytay. Wow. Dalawa na? Magkapit bahay? Pinaglayo pa? medyo malayo. Hindi man lang pinagdikit? Ano ba yung... Matanong lang natin, ano yung nakuha mong incentive? Nitong Paris Ito po. tong last. Yes po. Yun. Sa bahay po and mga pera po. From, Yan, yun yung best na incentive. How much? How much ba? Sige, compute natin. Dadagdagan Magkano mo. ba lang? May calculator biglang inilabas si Alex. Magkano yung sino ba total? ang nagbigay? Wag mo na. Kasi para rin ma-inspire yung mga Hindi, ibang athletes estimate na natin. lang. Hindi mo kailangan sabihin yung exact amount. Malaki. Hindi. Mas malaki po yung yung Tokyo. Pero, Mas malaki yung Tokyo. Silver kasi yun. Kasi silver. Syempre, silver. Tas ngayon, bronze. siguro po mga... Sige, okay lang. Okay lang. May kaya rin naman kami para... Pag malaki mo yan. Kasi pinaghirapan mo yan. Mukha lang ako mahirap, pero may pera din naman ako. Hindi kami hingin balato. Sapat naman kami naipon. Ito Baka yung mga kapitbahay namin. Naging awkward yung conversation. 5 to 10 million. Sige, ganito na lang. Meron. Yun. Andun. Sige, ganito lang, Nessie. Ngayon na may konting pondo ka, anong plano mo? Meron ka bang balak na magtayo ng gym? Meron ka bang balak na mag-train ng mga kabataan? Ayun po, business po talaga. Pero sa mga kapatid ko talaga yung inuuna ko. Like ako, meron na din, may personal na trabaho na po ako, Philippine Coast Guard po. The rest po, yung mga kapatid ko, wala din sila. So, sa akin din sila umaasa. Ang galing. Nagtatrabaho ba yung mga kapatid mo or nag-aaral? Yung dalawang kapatid ko po, nasa Japan, nagtatrabaho po sila. Nice. Yung isa, national team din po ngayon, boxer po, sumusunod po sa akin. Nice. So, Ganyan dapat yung... Hindi pa siya ganun talaga same galing. sa yes po. Galing po, pero hindi pa same na laging napapalaban. Pero bilib na bilib ako sa'yo kasi family-oriented ka na yung pamilya mo hindi mo nakakalimutan. Pero, So, tatlo yung... Ilang kayo sa Ito pamilya? po kami lahat. Pito! Konti. Mas lamang to. Si Sara. po kami. Oo. Pero, Contest? Hindi naman Padamihan. ako mag-away sa'yo. Padamihan ba ito? Ano ba? Okay lang ako, tanggap ko naman talaga na okay lang yung mga sasasabi mo. Yung galitin, kinumpara niyo pa kayo, masapak ako nito. Doon sa boxing mo, di ba, pinag-uusapan natin, natanggap, pero may training yan, saka nasasaktan ka rin doon sa wag mo nang gumanyan. Pag ganun din. Nasasaktan ka rin sa mga laban mo. Pag sinalo nyo po, masakit po. Masakit na sapak, no? Ano mo sasaluhin ng sapak? Yung kasi, ang natin dito, premyo. Yung reward niya. Pero yung dugot pawis. Dugot pawis, pinaghirapan niya. Sa training po, yun talaga. Sa training po, yun yung hindi nakikita ng sambayan ng Pilipino. nakikita na lang yung preparasyon po namin. finished product Yes po, na yun parang yung nakikita nila na.
pag nakatanggap kami, sinasabi nila, uy, ganun-ganun na lang, mag-boxing na pala tayo, may million na. So, hindi nila alam yung Pinagdaanan. yes po. Yung 4 years na paghanda para sa Olympics. Ano specialty mo, Nesty? Ano yung pamatay mong left, right, o upper? Uppercut, Jab. right hook. Switching po kasi ako, pwede akong mag-left. Pwedeng south po, pwedeng ano. Ambidextrous ka ba, ganon? Hindi naman. Parang kakaliwat ka ng... Malalang trip. When did you Ano mas malakas started? sa'yo? Ano mas malakas sa'yo? Kaliwa kanan. Subukan natin, Alex. Kasi yung kanan ka eh. When did you started yung boxing? Kasi, syempre, Tama. dati, ang boxing is for man, di ba? Usually, lalaki. Pero ngayon kasi iba na. So talagang dapat equal na. Kung ano yung kayang gawin ng isa, kayang gawin na rin ng iba. Anong age ka nag-start ng boxing? 7 years old po, mahilig na ako sa sports. Grabe. 9 years old na ako nagta-training kasi nung 7 ako na tinitraining ni papa ko yung kuya ko and mga kapitbahay, pinsan. Nanonood lang ako. So, Singero si dad mo. prostrate. Opo. Frustrated. At least, yung pagka-prostrate niya na hindi niya nakuha. Sinabihan niya talaga ako na, huwag ka dito kasi yung boxing pang lalaki lang to. Yes. Hindi kasi Sa kanya mismo. Kaya ako Pero natanong naman talaga before rin. Kaya ako natanong yun kasi di ba binigay niyo nga raw yung bahay doon sa mga kapatid mo. Ako man lang na isa para naramdaman nila yung sakit doon sa ito yung bahay. Pa, naramdaman mo? Actually Yan ang po hirap. yung kapatid kong lalaki, si Norlan, siya yung sparring partner ko nung Paris Olympics po. Oo. Ang laking tulong niya po talaga sa akin. Okay, may tanong ako. Anong pakiramdam na nandun ka sa podium at winawagayway mo yung Philippine flag natin? Ano yung pakiramdam mo doon? Sobrang nakaka-proud po yun. Like, dala-dala mo yung lagi kong sinasabi kasi sa lahat, kahit sa sarili ko na, pag lumalaban ako sa taas ng ring, hindi na si Pitesio dala ko, yung Pilipinas na Oo, dala kasama ko. mo ako Bit-bit nun mo eh. sa balikat mo nun. Sama mo ako nun habang sumasapakan. Doon ako nun. 2 beses mo na ginawa. Kaya pala ang bigat ng kanan ko. Ako yun. Ako yung pabigat eh. Ikaw pumapasan. At yan po, mga... Ako yun. At yan po mga kaibigan, ang topic po natin para sa araw na ito sa ating podcast, yung tinatawag nating Pinoy Pride. How do we bring that to a higher level? Kaya kasama natin si Nesty to talk about yung pagbibigay ng pride sa Pilipino. Nasabi mo nga, di ba, nakaka-proud talaga na nandun ka sa podium tapos you're carrying the Philippine flag. Yung napansin mo sa ibang mga kababayan natin doon nung kayo'y nagko-compete, ano yung pakiramdam nun? Nung nasa Paris po ako, grabe yung suporta ng mga Pilipino po talaga doon. Tinatanong kung saan yung location namin na yung mapoprovide or matutulong nila sa amin. Na kahit alam mong pumunta sila doon, nagtrabaho sila doon para sa pamilya nila, para makatulong sila. Pero nung nalaman nila na nandun kami, lalaban kami para sa Paris Olympics, hindi sila nag-hesitate na tulungan din kami. Kung ano yung kailangan. Opo. Yun pa lang, sobrang nakaka-proud na yun eh. Lalo nakakaboost ng moral. Opo, totoo Diba? po. Malaman mo na may mga, kahit saang sulok ng mundo, kapag nalaman nilang may Pinoy, andun yung tulong. Andun Yung tulong at may pagkain dala-dala. kain po lahat. Sakto naman po, di ba? Baka isipin mo ng iba, walang suporta. Sakto po yung suporta, sobra-sobra po yung suporta that time. Pero hindi talaga. Nag-insist pa rin yung mga kapwa natin Pinoy pag nakakita tayo ng mga katulad niya. Totoo po. Ako siguro, doon ako sa mga bansa, baka dalan kita ng ano. Hindi, totoo. Lalo na mga Pinoy sa ibang bansa, sobrang bukas ang puso nila. Kwento ko one time, pumunta kami ng Florence. 11 kami sa family namin. Yung tita ko, for some reason, hindi siya nag-book ng hotel. Parang gusto niya spontaneous. Peak season. Wala kaming, nandun kami sa train station. This was in 2003 or something. Wala kaming mapuntahan. Nandun lang kami. Tambay kami. Alam mo, pinuntahan kami ng Pinoy. Parang fan siya ng mommy ko. Sabi niya, ano nangyayari? Tapos kwento ng mommy ko, ng tita ko. Alam niyo, dito na lang kayo sa amin. Alam mo, kasi walang hotel dun sa Italy. Dun kami nagstay sa garage niya. 11 kami na tao, ha. Tapos, pero di niya kami kilala. Pero ganun sila ka-generous yung mga Pinoy. That's what you're saying na matulungin. Diba? Tanong lang ako, na-distract ako ilang karat yung nasa ring. Bibilin mo na naman, Boss Toyo. Worth? Bibilin mo? Teka lang. Nakahawak ako ng ganyan. Podcast na, tumatrabaho ka pa. Oo nga eh. Magkano? Hindi delikado rin yung sobrang pagkain dahil may weight. Opo, May totoo weight po. kang mini-maintain eh. Buti hindi ka na, sa tarap ng pagkain ng Pinoy na binibigay. Paano ka
kinakain niyo pa rin. Doon papasok po yung disiplina po. Yun ang talagang... Alam mo, lahat ng podcast natin, napaka-importante yung very prominent na kailangan gawin, disiplina. Disiplina. Parang sa bagong Pilipinas, hindi yan magagawa kung yung mga Pilipino hindi magbabago or hindi nila gagawin talaga na didisiplina nila yung sarili nila. Napaka-imposible magkaroon ng isang bagong Pilipinas without supporting yung bagong Pilipinas talaga na nagsimula sa bagong Pilipino. Ano? I mean, sa bagong Sikat na Hindi, walang bagong Pilipinas. Walang bagong bagong Pilipino. Hindi siya mangyayari. Yeah. Sabihin mo lang, bagong Pilipinas, pero yung mga Pilipino, ganun pa rin. Tama, oo. Old mindset. Ang dapat intindihin ng mga tao sa ating pakipag-usap with Nesty is yung training is very important. Yung disiplina, araw-araw, Yes. nutrition, di ba? Yung fitness mo. Yes po. Kasi kadalasan nakikita natin yung resulta eh. Oo. Di ba? Resulta, tapos, pwede mag-milyon, pwede mag-ganyan. Gaano kahirap ang training para maabot yung level mo? Daily, alam mong Monday to, yung 7 days, anong ginagawa mo? Anong oras ka nag-start ng training? 4 a.m.? Maganon. Gumigising po kami ng 5:30 para i-check yung timbang. Yun doon pa lang. Everyday po kami tinitimbang. Everyday po check yung timbang namin kung ilang kilo na yung lagpas sa timbang namin. So, may limit po kami, 3 kilo sa weight class po talaga na nilalaro namin. So, ngayon, nawala po yung disiplina. Ilang yung Nado po off-season ako, naman, ikaw naman. Hayaan mo na sarili mo. 30, nagigising ka na, tapos po. run. Training po kami. May formation po kami. Mga 6:30 po yung training. Start talaga. Then pag-uusapan yung mga plano, ano yung ang plano ng mga coaches at mga i-discuss nila yung mga laro bago yung training. Then morning, nakadepende kung sa training program namin kung this week or itong Monday, cardio muna tayo, then weights muna tayo, mga ganun po. Kumakain ka ba before training or fasted? Ako po, nakadepende din po sa athletes. Ako ayoko pong may laman kasi Walang laman yung mabigat po. Pero usually kasi mga nakausap ko ng mga pro boxers, sila Casimiro, si Sen Manny, usually pagkagising nila, they run. First thing to do nila, nagra-run sila. After the run, pahinga, kain, tapos training. Sa pro, di ba? Kasi kami, kailangan may magsabay, magdasal. Nagdadasal pa po kami sa formation. Kasi team kayo no? O yun na pagkakaiba sa pro. Amateur po. Pero may balak ka bang mag-pro? Gusto kong subukan, kaso lang, yun, mado-double ko. Dahil nga sa Coast Guard. Dahil sa Coast Saka Guard. may nahabol pa siya. Hindi, sa Coast Guard din, may disiplina din dyan. Di ba? Sa trabaho sa Coast Guard, di ba? Meron din, parang ganun, umaga, pagising. Yes may po, ganun. may mag-cleaning station sa umaga, kahit sa hapon. Kahit Olympic champion ka na, walang ganun-ganun. Walang ganun-ganun po, basta... Kahit suot mo yung medal mo, di man lang nila. Ba't may susunod ng medal habang Kung naglilinis? nanalo ko ng medal, papalinisin mo. Mabigat po yun, nasa 1 kilo yung medal. Mabigat po, magsuot ko lagi. Boss Doyo, 1 kilo daw yung medal. Magkano? Silver lang yan. Ay, Dalawa yung dalawa. Oh, Iba yung dalawa. gold eh. Isang dalawa. Yung gold. Kung sapakin ka nito ngayon. Hindi, pero ito, nanalo ka na ng bronze, nanalo ka na ng silver. So I'm sure you're aiming for the gold. Sobra po. So we wish you all the luck at sana. tinatapos mo na yung podcast. Uy, grabe ka naman. Sabi ko lang. May pupuntahan ka ba? Sa mga nakuha niya lang. Alam mo na. Diba? So, 2028, Los Angeles. You're gonna fight. Subukan po ulit. Ang Panoorin kita. sana makakuha po. Panoorin mo muna ako. Well, 2028 pa yun. Itong, sa muna. next week lang. Next week yung show ko, hindi mo pa sure. Sa 2028, nag-commit ka kay... Asan yung hostesa naman dito, Bet? Pang-apat na episode na natin to. Dapat mas maging close man lang tayo kaysa sa bisita natin. Huwag mo ako i-text. Tapusin mo na nga, Toyo, yung na to. Tapusin mo na to episode na to. Hindi, so, 4 years ka magte-train para doon. Meron ka ba mga ibang competition na sasalihan? By next year po, ang pinaka World Championship and SEA Games po. Sa Thailand po. SEA Games. So yun ang question din. Leading up to the Olympics, di ba may mga qualifiers na tinatawag? So, ikaw, kahit Olympic medalist ka na, hindi ka pa sure ball doon. Back to zero po lahat. Kumbaga, wala po Daming yung mga qualifiers. medal. Kaya nga suotin mo yung bronze saka yung silver para maalala lang na. Reminder ba? Hindi, ang pinag-usapan ko dito pagsuot, ano lang yun figuratively. And hindi siya, dapat proud ka. Yes. Parang pagiging proud natin sa mga trabaho natin. Kahit anong trabaho to, inaano yung tulad ng sa nangyari kay Nesty na nag-training siya. Lahat naman ng work dapat maging proud tayo. Iba-iba rin kasi ang mga challenges ng lahat ng trabaho. Sinasabi na, di ba pinag-uusapan natin yung ugay ng Pinoy na lagi naglalagay ng lang
Oo. Trabaho. Iwasan yun, Trabaho, iwasan. yung janitor lang po, domestic helper lang po. Dapat tanggalin natin Mechanical ang lang kasi ang trabaho ay trabaho kahit ano pa yan, di ba? Tama. As long na malinis. Na yung mga Parang Snatcher lang kailangan ko po, po parang i-apply sa ganon. sarili ko. Tao lang po. Ano bakit? Kasi kahit ako po, mismo ako, nagsinasabi ko, silver lang po. Mismo ako Oo. nagsasabi. Why not? Baguhin mo yan. Baguhin natin yan. Kailangan ko i-apply. Silver Humble ako. Yan tinatawag natin na kailangan natin yung culture of affirmation. Yun. Na may tiwala tayo sa sarili natin. Hindi yung lagi nating, gaya sinabi mo, di ba? Parang, uy, galing mo, Alex. Oo. Hindi naman. Hindi naman, parang, ay, hindi tayo marunong mag no? Thank you. Yes. Ang gusto natin, di naman, to naman, tsamba lang yun. Nahihiya kasi tayo. Kasi kunwari si Bel, sabihan siya na, oh, napakaganda mo, Iha. Oo. Ano sasabihin mo? Thank you. Thank you. Alam mo bakit? Kasi I went to parang this self-love solution. Alam ko, manghuhula. Hindi. Also. Tapos sabi ng neuroscientist, she was saying na kailangan tanggapin natin yung mga compliments para sa atin. It's a false sense of humility pag hindi natin tinatanggap. Tama ba? Gets nyo ba? Tapos when you, kanyari, sasabihin ko sa'yo, alam mo, grabe, sobrang successful ng vlog mo. Ang dami-dami mo sinistream. Oo. Just say thank you. Thank you. Thank you. So from now on, thank you. Yeah. Ayun. Tapos, that's also for yourself na you feel better. Hindi yung, hindi, konti pa lang. Hindi. Kasi Hindi minsan dapat kasi, pag gaganon ka, andyan na naman ang mga netizen na naman. Sabi, ang yabang naman nito. Dahil nag-thank you ka. Hindi. Minsan yung pagkaganon, parang ang dami kasi sa Pinoy Ganon yung thinking. May hindi naman ulo ni Bostong yun. Na-trigger na naman. Na-trigger na naman yung kasama natin. Imagine mo, silver na siya. Kasi sabi niya Nagsabi lang lang, pa. oo. Kasi, bakit kasi, di ba? Minsan sabihin, ang yabang naman. Yes po, yan po yung nasa isip ko. Diba? Hindi na ngayon, binabago na natin. Pero yun. binabago na natin yung bilang bagong Pilipino. Must be proud of kahit ano yung narrative. Oo. Yes. Ako rin, pag sinasabi ng pogi mo, tinatanggap ko na kasi Thank you na lang. ganun talaga eh, gagawin natin. Hindi naman lang. Ano ba nagsasabi? Sensya na. Sa ano, Nung sinabihan niyo na maganda si Bel, talagang tinanggap natin na maayos. Ako, joke ang dating. Wala ba na sumigunda sa inyo? Yung mga cameramen Kahit ang ikaw- nag-react. tatawanan. Yung mga, ito mga nag-react. Si ate po, grabe Oh, yeah, kita mo? Oh. Pero Naghanap pa ng kadamay. Pero tumawa na naman siya. pero yun, tama yun. Ibahin natin yung mentality na gano'n. Sir Pau, tsaka Ma'am Isabel, yung content creator lang, influencer lang, alam mo, lagi ko natatanggap yan sa social media. Ay, They always downgrade pagka social media influencer ka Ako lang. din, oh. Content creator ka lang, laging may lang. Parang, Ako like ko sinasabi, I am bigger than that. Ako have a huge respect for content creators and for yung mga influencers. Kasi hindi madali po ang trabaho nila. Yes. Sobra. Hindi madali to create an audience. Hindi madali to create content na tatangkilikin ng tao. Oo. So, sa kahit anong trabaho, disiplina nandun, you put in the hard work, and success will eventually follow. Oo. Diba? So, kailangan lang natin siguro maging mas patient with the process. May, Kasi, ano ka- like with Nesty, di ba? Yung proseso to reach the Olympics, you're trying to reach the 2028 LA Olympics. Yung proseso niyan, mahaba pa. Haba. Sobrang haba po. SEA Games, Asian Games, Asian di Games, ba? mga international competition. Oo. Sa training din, dyan talaga. Training po. May ano kasi talaga sa social media kasi ito, basta maman kasi kahit ako as a social media influencer at content creator, minsan nadadamay din kasi doon sa ibang content creator na basta gumawa lang sila ng content na parang, so, pero ako ina-encourage ko sila, continue din at ina-encourage ko na mag-upgrade yung talagang may informative, may matutunan. Ako like yung sinasabi sa nila para hindi na lang tayo malalang kasi usually yung iba tingin pagka gagawa ka lang ng issue for the content. May mga gusto ka ba na example? Hindi, ano mo, ay, Specific? Lahat sila kaibigan ko. Wala akong kaway sa social media. Lahat sila kinaibigan ko. So pag sinasabi ko, ito, gawin nyo, ganun. Kasi nga, ang gusto ko magkaisa lahat eh. Ako kasi I'm for peace and love. Ayoko ng away-away. Ayoko na nagkakawatak-watak. Kasi much stronger kung tayo ay nagkakaisa sa kahit anong parte. Very impossible. Pero at least hindi na ako dumadagdag dun sa kumukontra. So I encourage them. Kunyari ko, encourage kita, i-ano mo ako dun sa gusto ko naman yan. At least hindi na kita kalaban. Kapigil na dun sa ano. Hindi man natin makuha lahat, pero at least kung hindi ka na magdadagdag,
Gusto ko lang mag-add, alam mo na experience ko din yan, yung parang nilalang yung content creation. And before nahihiya ako, na parang I have to say ang dami kong ginagawa. Oh, I'm an actress, I'm a model, ganyan, host, ganyan. Pero really, yung main means of work ko, aside from hosting, is content creation. And there was one time, many years ago, parang yung nag-away kami ng husband ko. Tapos niya, oh yeah, you're just gonna take some photos there and some videos. Parang feeling ko, binaba niya yung work ko. Sabi ko, let's see your brand do anything interesting online. Yung point ko is... Social ng away nyo. Hindi, yung point ko is... Ganyan sagutan. Ganyan gusto kong away na ng English, misis ko. Hindi ba kami nag-away ng English talaga? Hindi, parang na-feel ko, parang I felt so insulted nung sabi niya na you're just taking photos or videos. Sabi ko, sige nga, yung brand na pinagtatabuhan mo. Ilan na ba, let's say, likes or follows or videos? How many people have you, how many people's attention have you been able to engage with? Napakahirap gumawa ng content na attention-catching sa ngayong panahon. Grabe tayo mag-scroll, di ba? Wala tayong... Sobrang Nag-away kami ng misis ko, sinasaksak lang ako. Ako na yung point niya. Walang ganyang ano. Pero Sir Alice, ikaw, ano yung kinaka-proud mo? Ako proud ako. Stand-up comedian ako. Proud ako doon dahil... pero nagtrabaho ko sa iba't ibang aspeto. Naging teacher ako eh. So naiintindi ko yung corporate. Nag-corporate ako, IT programmer. So nakita ko yung nagtrabaho ko sa hindi ko gusto at nagtatrabaho ako sa gusto ko. Ang tanong ko ngayon kay Ines, ikaw ba talaga, pangarap mo talaga maging yung boksingero talaga? Yung parang gusto mo talaga yon or athlete. Ano bang nag-ano sa'yo? Ano ba talagang pangarap mo kung di yan? Kung di ka tinulak ng dad mo. Police po, yun yung or military. Gusto niya talaga mag-serve sa bayan. Yes po, yun yung unang gusto ko. And sa sports, mahilig na din ako. Basketball, yun yung hilig. Okay. Sa basketball kasi nakakahanap ako ng kasuntukan. Talaga gusto mo manakit. Warprick pala to, warprick. Lahat talaga papunta sa pananakit eh. No? Warprick Ano ba to. itong nangyayari dito? Nalalaman ng tatay ko. So, nung Mag-boxing ka na lang. kita niya na nagka-interest ako, kahit At may- sabihan niya ako na hindi, wag ka dito kasi pambabae. Nung nalaman niyang nakikipagsuntukan ako, tinraining na niya ako, halika na nga dito para... Nakitaan ka ng forma. So, aside from boxing, ano yung proud ka na bilang Pinoy? Sa Coast Guard. Of course, Siguro. yes po. Pagiging athletes, soldier athletes po yung tawag sa amin. So, Ang galing din ng daddy mo kasi nakita niya yung potential. Oo, hindi at kanya- yung passion mo. Hindi niya... Hindi niya kinontra. hindi niya kinontra. As a parent. Ikaw, Ma'am Isabel, ano yung pinagmamalaki mo, yung proud ka? Ako, proud ako. Siyempre, aside from being... Siyempre, nanggaling From ako... big maganda. Being Filipino, paano ba? And I think, syempre, with my mom, part siya ng history ng Pilipinas, Yes. diba? As the first Miss Universe. Tapos, I was at a dinner nung isang araw. Katabi ko yung mom ni Eileen Gu. Eileen Gu is an Olympic gold medalist for skiing. Alice Tapos- Guo? Ay, hindi. Eileen Go. Eileen Gu. Katabi ko yung mommy niya, si Yang. Tapos yung isang katabi ko is an agent. And then we were just talking. Tapos sabi niya, wait, you need to know this. Tapos sinabi niya yung history. In 1969, Neil Armstrong landed on the moon. And he said, yes, the US conquered the moon, but the Philippines conquered the universe. And memorize niya yung line na yun. This girl is British. You know, I'm talking to the mom of Aligo, and it was so relevant in our conversation. So I felt so proud that my mom was part of history. And she was like, and it was the Philippines that she was representing. So laging yun yung pinagmamalaki ko. Hindi ko yun, I never turn my back when people introduce me as the daughter of Miss Universe. Because I'm saying, yeah, I really came from that. Ikaw, Sir Pao. Ako, very proud ako every time I get to represent the Philippines in yung mga international, mga junket. Halimbawa, nag-interview ng mga Hollywood celebrities. Nakaka-proud kasi, nandun ka at kaya mong makipagkwentuhan, kaya mong interview sa mga mga global stars, no? Yes, tama. So it's a different kind of experience na lalo na pag nalaman nila, oh, you're Filipino. Tapos bilang mag-share sila ng kanilang experiences. No? For example, si Tom Cruise, nung nag-shoot siya ng Cocktail sa Ilocos, yung mga ganyan. So ikakwento niya talaga. Si Tom Cruise. Si Tom Cruise nag-shoot ng Cocktail? Very, No. Di ba, very intense, di ba? Wow. So nakatingin lang siya sa'yo ganyan. Nagkukwento. So ikaw, kalimutan yung pagiging fanboy mo minsan. Pero after, when you're done,
nakaka-proud, di ba? Na-interview mo siya, sila Will Smith. You know, these are mga artists na nakikita mo lang sa TV, but at the same time, proud ka dahil Pinoy ka, nakapag-interview ka ng Hollywood celebrity. And you represented the Philippines well. Kasi sinabi nila na, good job, or sinabi ng mga organizers na you know, you did well. You know, so yan ang mga things na I look forward to. You know? Kasi dala mo yung Pilipinas. Yes. You know, wherever you go, proud na proud ka talaga. And tama yung sinabi mo rin na, Alex, na wherever you go, may Pinoy na magsasabi na, oy, may friend ako. And yung kindness nun will rub off naman sa'yo. Yeah. Ikaw yung gagawing, target ng kanilang kindness dahil naging mabait ang isang Pinoy sa kanila. Ang question ko kay Nesty is, sa pamilya nyo ba, meron kayong parang pinag-uusapan or siguro from your dad or sa mommy mo na dapat magserbisyo kayo sa country or hindi? Parang nasa sayo lang na parang gusto ko maging Coast Guard, gusto kong... Wala po. Like, dahil sa boxing, kaya ako naging Coast Guard, Philippine Coast Guard po ngayon. dahil din. Opo. Tapos yung dalawa mong kapatid na nasa Japan, iba naman yung ano nila. Iba naman yung, kasi half brother and sister ko po sila. And yun, may pamilya na din sila and yun, kulang nga talaga. Yun, tayo mga Pilipino, walang-wala din talaga kami before. So, para panay kami utang, mga ganun. Yan ang ano. Pero galing pa rin nakapag-training, di ba? So, yun yung isang reason kaya nagpursige ako mag-boxing. Dahil gusto kong may ahon sila sa kahirapan. Yes. Yun talaga yung ano. Yun talaga yung pinakaunang goal ko talaga. Kailangan ko makapasok sa national team. Kasi nung sinabi na may mga libreng school, scholarship, may allowance, so sabi ko na pag nakapagtapos ako, may allowance ako, pwede ako magpadala kay mama. So, yun yung... Nice, very nice. But what does it take to make it to the national team? Para sa mga listeners natin na one day gusto maging atleta, gusto maging Olympian. Naglaro kasi ako sa Philippine National Games po talaga. Ako nag-start. Mga pambansang palaro ba yan? Yan po. doon ka So ako, di ko naabutan kasi that time walang batang Pinoy sa babae. Walang palarong pagbansa sa babae sa boxing. So, ngayon pa lang na last year ata or na meron ng pwede ng mga babae. Ayun talaga yung mga babae sinasabay na sa lalaki. Opo, Kung yun yung yung sports ng babae, mga pasok siya sa bagong Pilipinas. Yes. Na yun yung binuo nila. So, binuksan nila ng yung gate para sa mga kababaihan na hindi lang puro sa kalalakihan po. And that's good. Kasi, doon mo makikita yung parang equal. Pwede naman maging equal talaga. Ang nakikita ko kay Nesty is lahat ng ginawa niya is for her family. Diba? And then, yun ang napaka-beautiful na trait ng mga Pinoy. Yes. Lalo na pag hirap sila, lahat ng sweldo nila, iniipon nila, tapos binibigay sa pamilya nila. Pero yung pira pa, ang gusto ko rin baguhin natin mga Pinoy, total bagong Pilipino, no? Yung, halimbawa, jeepney driver, pasahero ka, tapos bumaba ka, nahihatid, parang nahihatid natin. Tama ito, 1, 2, 3. Nahihatid tayo ng maayos. Minsan, hindi natin, parang sinasabi natin, trabaho mo yan eh. Trabaho mo natin ako. Pero minsan, ang laking bagay ng thank you. Oh. May narinig, sa Australia, may libre sa Perth na bus. Libreng bus. Ang gagawin lang ng mga pasahero, pagbaba, thank you sa driver. Thank you. So, gumaya na rin kami. Thank you. Alam mo yung mukha ng driver, dahil, siyempre, ano siya eh. Sana gawin natin dito na yung mga jeepney drivers, yung mga... Simpleng pag-thank you. Simpleng pag-thank you, ang laking bagay. Kasi, sign of respect din. makakano yun para bigyan nila yung best nila lalo, di ba? Yung safe na may hatid ka sa pupuntahan mo. Big deal yun, ha? Yeah. Asay kayo sa jeep, pauwi ka sa mahal sa buhay mo. So, dapat magpapasalamat din tayo kasi para makatulong sa kanila. Hindi man yun pera, laking bagay. Common courtesy. Saka kahit anong trabaho, you must be proud of it. Bilang Pilipino. Ako proud ako kasi andito na ako kung saan ako ngayon eh. And I'm not yet finished kung ano man yung plano ko sa buhay, yung ambisyon. Pero I started at the bottom. Nag-delivery boy ako. Magkano lang ang sahod? 90 pesos per day. Nandiyan nag-factory worker ako. Ang dami, sobrang dami lahat. Nag-room boy. Pero never ko siyang kinaya kasi nung time na yun, kailangan ko yung work. So, ginagalingan ko kahit magkano ang sahod ko,
hindi ako nag-give up. Nag-aantay lang ako ng tamang opportunity na may makapansin. Sipag nitong batang to. Tapos binigyan ako ng break. So, So, character building yun Meaning, hindi mo alam na training yun in a way. For example, ang attitude ko bilang service crew, isang fast food. Yung attitude ko, Iba. naging attitude ko na siya sa lahat. Ibig sabihin, hindi ka magaling sa isa, tapos gagalingan mo dahil maganda yung trabaho. Hindi. Yung Dapat ano magaling man, ka sa lahat. magaling ka. Ibig sabihin, nakuha ko yung attitude na gagalingan ko bilang service crew, gagalingan ko bilang isang DJ. Oh, gagalingan consistent ko, dapat. Parang gagalingan ko bilang data pricing officer, gagalingan ko bilang professor. Dapat ganun yung attitude mo. Matitrain ka na maging ganun lagi. And I think kapag bata ka pa lang at magtrabaho ka na, like tulad ko, I did panong 15 ako, nag-OJT ako sa McDonald's. Isang buwan ako doon. Ang hirap ng trabaho. Talagang 8 hours na naglalakad ka. And then, at the end of the day, yung sweldo mo, parang, you really learn the value of money. Pero ang sasabihin ko is, na when I was a service crew in McDonald's, umiba talaga ang, parang isip ko, the way people treat fast food workers, grabe walang respeto. Totoo. Di man lang sila tumitingin sa mata mo. Yeah. Inuutusan ka na para kang slave na, meron isang beses mali yung order na binigay ng crew member ko. Binato yung coffee. Binato niya back sa take-out corner kasi inis na siya. Gutom na daw siya. Mga entitled yung mga ganun. Sobrang ganun. Ang dami ko na-experience. Sabi ko, wow, walang respeto. Dahil lang kasi service worker. Ay, maganda yung sinabi ni Alex yung sa experience mo na nagte-thank you. So, paano tayo, di ba, bilang mga bagong Pilipino, one, dapat may dignity in labor. In whatever the work is, proud tayo sa ginagawa natin. Then two, dun sa mga nakaka-enkwentro natin, pasalamatan din naman natin sila for the work that they do. Oo. Mas tama ka a simple thank you goes a long way. Sobra. Diba? Basta gagalingan nyo lang kahit ano yung trabaho nyo. Kasi ako yun ang ginawa ko, kaya ako nandito. Hindi naman sa humingi ka ng kapalit Pero tamo, mag-thank you ka sa waiter, Iba. makakakuha ka ng mga extra na yun. Sir, meron ako ditong parang sausawan na the best. The special. Iba rin yung service sa'yo. Makakakuha ka ng extra na, Yeah. na parang special treatment pag thank you ka, ibang asikaso mo. Tapos bumalik ka pa lalo. Sir, may table kayo dito, mas okay ito. So, yun yung ano mo yun. Or possibly something na hindi mo man makita that day na dahil naging magandang pagturing mo sa kanya, na-pass on niya sa iba at may magandang nangyari. Well, hindi ka aware pero you actually spread some kindness all over the world. Diba? Medyo baduy pakinggan pero it happens Oo. Kasi kailangan natin pag-usapan yung mga ganun. Hindi lagi yung parang yung mga nangyayaring negatibo. Meron tayong ginagawang positive na hindi natin alam. Just saying thank you. Uy, good job Diba? Alam ko masipag akong sumagot ng survey. Dati, tamad na tamad ako. Alam niyo ba, sa Dubai, sa lapita ka pa ng bibigyan ka ng QR code. Sir, please please comment naman. Review. Tapos bibigay yung pangalan nila. Huwag kayong tatama rin sa review kasi ang laking bagay. Sa Dubai ko na-encounter may corresponding siyang amount. Pag binigyan mo siya ng review. Na magandang review. Oo. Kaya, nagsiservice sila deserving naman, of course. Minsan tinatamad tayo Sinasabi nila sa dulo yun. Alam ba, pag nakita nilang sinabihan mo siya ng, uy, thank you, ang ganda ng service mo. Oy, sir, talaga ba? Pwede ba, sir, pa-rate ako? Total, maganda na pala yung service niya. Hindi yung, sir, pa-rate hindi pa siya nag-ano. Ang laking bagay ng bibigay ng rate. Ng survey kung ano talaga na experience mo. Huwag tayong tamarin. Masipag lang tayo sa reklamo Yun talaga. Few minutes lang naman yun Oo, diba? Totoo, pag reklamo, post na kaagad. Yes. Diba? Anong episode ba yun yung napag-usapan natin, yung mga DH? That was episode 2 ba? 3. 3, di ba? Sabi na, kung wala yung mga domestic helper o nanny na nag-aalaga sa ibang bansa, hindi makapagtrabaho yung mga nandun. So, you must be proud of it na inaalagaan mo yung mga anak ng amo mo. Kasi kung hindi ikaw yun, hindi sila makapagtrabaho na mabuti. Kahit nanny ka, kahit domestic helper ka sa ibang bansa, you must be proud. Kasi nagpapadala ka naman sa Pinas nakakapag-contribute ka rito. You're paying taxes, napoprovide mo yung mga needs ng
pamilya mo. Yung pa lang, proud ka na dapat nun. Hindi mo dapat kung ano ka sa ibang bansa. I think, yeah, not only that, ikaw as a domestic helper, ikaw yung taong pinagkakatiwala. Kakatiwala. Yes, ikaw yung Diba? naasahan. Ako nga, hindi ko pa, yung mga anak ko, I don't leave them kung sino-sino Sino lang. Dapat, diba, may someone. So, ikaw, as a domestic helper or nanny, there's some pride in that. Si Nesty, siyempre kinukwento mo sa amin yung suporta. Doon ba sa career mo, starting, may na-receive ka bang parang kontra? Yung sa pamilya, nakarinig ka ba ng parang muntik magpabago sa isip mo? For example, Huwag mo na pasukin yan. pasukin yan. Unang-una, larangan ng ano yan. May ganun ka bang narinig during your entire, yung may natatandaan ka ba? O full of support sa'yo? At anong nag-i-epekto nun sa'yo? Sa pamilya ko, wala naman po. Kasi nung pinasok ko siya, grabe, mama at papa ko, sumasama pa yan sa laro. Interbarangay, mga ganyan. Sila yung nagpo-coach sa akin. So, hanggang nakapasok ako sa national team, sobrang saya. Kasi pangarap ng papa ko yun eh. Nung nakapasok na ako, sabi ko, itutuloy ko yung pangarap niya. Ano yung trabaho ng dad mo? Sorry lang to. Ngayon po, wala. Hindi, pero noon, nung pinapalaki niya kayo, Anong tawag? Sa mga, ng dumi ng manok. Sa poultry. fertilizer, parang gano'n. Yes po. Parang caretaker ng poultry. Nilalagay namin sa sako yung dumi ng manok, tapos binibenta. Benta. Nasubukan ko din po yun. Oh, yan. Kasi, Manure collector. Oh, pang fertilizer, parang opo, gano'n. Tapos giging fertilizer. Hindi, pero hindi yan kinahihiya. Yeah. never ko pong Never Oo. talaga. Kasi yan yung nagtulong para nandito ka ngayon. Opo. Dahil doon, di ba? And again, dito sa pag-usap natin, malinaw na yung suporta ng magulang napakahalaga. Yes. Diba? Kasi minsan tayo, kapag, yun nga meron tayong mentality na we want our kids na ito yung trabaho nila, ito yung maging future nila. Napupush natin yung mga pangarap natin sa mga anak natin. Imbis na kung ano yung kinahihiligan talaga nila, na yun ang i-support natin. So, napakaswerte ni Nesty na you had parents na who pushed you. And hindi sinabi na, masasaktan ka lang dyan, walang kwenta yan, wala tayong kikitain dyan, or ano man. At hindi na-give up talaga yung parents. Saka yung encourage pa nila ako doon. consider na trabaho yun yung pagkolekta ng tae ng manok. Biro yung nakaisip pa ang tatay mo na yung tae ng manok pagkakitaan, di ba? So, magaling talaga. Di ba? Yun lang yung Magaling, di ba? na So, trabaho. ito naman, Sir Pao, may tanong ulit ako. Ikaw, Sir Pao, sino Yes. Pilipino yung pinagmamalaki mo? Alam Para mo, sa'yo, sino yung sabihin mo, ito yung Pilipinong pinagmamalaki ko? there was a time na sobrang, until now naman, si Manny Pacquiao. No, because everywhere na I went abroad, yun yung bukang bibig ng mga tao, especially the time na he was winning and talagang, he put the Philippines on the map. So, ang iniisip ko naman ngayon is, sino pang ibang Pilipino, bukod sa mga sikat sa sports or sa larangan ng entertainment, Sa lahat ng larangan. di ba? Sino pa ba yung mga ibang dapat makilala ng mga kapwa Pilipino? Kasi may mga scientists sa NASA, mga engineers sa NASA na Pilipino that contributed greatly sa industriya. Maraming inventors Oh, sa mga nagtatrabaho sa malalaking companies sa iba. pero yun ang question bakit hindi natin sila nakikilala? Bakit hindi natin sila nabibigyan ng tamang recognition para doon sa nagagawa nila? Hindi lamang para sa mundo, di ba? Nakikilala dapat ang Pilipinas sa efforts and sa nila sa success nila Si Ma'am Isabel, kilala ko na kung sino yung proud mo na Pilipino. Sino? Your mom. Yeah, syempre my mom kasi given na yun. Pero siguro, one time na sa wedding kami ni Vicky Bello, sa loob ng opera sa Paris, kumakanta yung mga opera singers. Kasi it's the opera, we were there. Wow, grabe, 4 or 5 silang mga Italian singers. Woo, like ganun. Then after nila, pumasok si Ate Regine Velasquez. Alam mo, kumanta sila yung mga opera singers, yung mga tingin nila parang, Tulala. sino yun? And then sinasabi ko, she's Filipino. That's our... Oh, sorry. I was so proud. She's ours. Yes, I was like, she's ours. Filipino. Ako si Efren Bata. Oh, Bata pa lang siya, gusto ko na siya. something to be proud of. Talagang di siya talaga tumanda, di nga siya nagngipin eh. Ako believe. Hindi, si Efren Bata talaga, Oh, grabe. yun ang goat eh. Ngayon nga, nagba-viral sa mga comment. Oo. Sayang no? Ngayon lang siya naglaro ng... Hindi Yung mga nila bata, alam. hindi nila Nakakatawa. alam. Mga joke lang naman. Pero Efren Bata Reyes, kung sa sports ulit Yes, oo. Efren Bata Reyes. Pero may napuntahan ako sa Singapore. Tapos hindi na naman siya kilala. Parang siya, yung
nagbabantay siya sa hotel Pinoy. Kilalang-kilala siya doon kasi parang sobrang energetic niya. Yung talagang mahal na mahal niya. Ano yung pagka... Sayahin. Kala mo Pinoy lang siya. Pero inobserba namin siya yung parang, "Hi, sir!" Tapos, yung parang siya yung kilalang-kilala doon na, where's that guy? Where's that guy? Tapos, Pinoy yun. Ayun. Ang sobrang natin, ang Pinoy talaga sobrang makapal ang mukha natin for Maraming ganun. entertainment. Siyempre in sports, si Nesty, si Carlos Yulo, Mga ngayon. si EJ. Sikat yan eh. Yan yung mga nakaka-proud ngayon. Pero as a guest, just to again answer your question, when my friends or people, I meet people and they say, "Oh, you know what? Our nanny is Filipino." I'm like, Yan. proud Kasi na nanay- proud ako. Ako sa akin, proud na proud ako with my dad. Kasi OFW siya for 16 years. Naguyod niya kami, yung pamilya niya. So, very proud sa akin kasi sa ibang bansa siya, sa Saudi. Di ba? So, yun yung para sa akin. Kasi yung mga OFW talaga, ang daming sakripisyo din kasi niya. Oo naman. Set up mo kami ni Paolo doon, pinili namin sports. Dapat pala nagnanay na lang ako. Ako talaga, daddy ko ako sa Pilipino. Diba? Kasi daddy ko yun. Kumbaga, kahit hindi ko man siya in blood, kasi ampun nga lang ako. Yeah. Pero kasi for 16 years, talagang pinili niya mag-abroad. Uwi siya ng isang buwan after 1 year, 2 years. Paano ka naampon? Since birth. Paano nga? So, Buntis daw yung mom ko. Oo. Pokpok ata yung mom ko. Parang basta into ano siya. Tapos, buntis siya. grabe to. Casual lang. Parang kinontrata na ako dun sa parents na kinagisnan ko. Pregnant yung totoong nanay ko. Tapos, pagkapanganak, automatic, birth certificate sila na yung mom ko na siya. Never mo na-meet yung biological mom mo? Namatay siya 1996 to suicide. Yung family na, yung totoong mga relatives talaga, ano sila Never mo na-meet? O na-meet mo siya? 1996, nalaman ko to 13 years old ako. 1996, I was just 5 years old eh. Ah. Nalaman ko na lang, nung 13 years old ako, naampun ako. Nalaman. Grabe, so yung pamilya mo, inampun ka talaga as in they wanted, To have a child kasi matagal na silang kasal for 10 years. wala silang ano. So Yes. ikaw lang yung nag-iisang anak. Hindi. After nila ako ampunin 3 years, nagkaanak sila. Wow. Ikaw pala yung swerte. Yes, pero later on, ako pala yung malas kasi puro sakit ng ulo yung binigay ko. So, sinasabi na. Pero, Ngayon at bumabawi the end of ka. the day, yes. Ngayon, very proud lahat ng relatives ko sa akin. Oo naman. May pera ka na eh. Ito yung sinasabi ko Ano na. ba? Magandang usapin to. Sorry. Proud kasi may pera ka na. Tama, Oo, yun. tama. Pero hindi. Diba sinabi niya, pokpok na ako pagkatas na open kayo sa akin. Hindi ko, Sana ustisya. Napaka-sensitive ng grupong ito. ako hindi ko tinitignan dahil sa pera eh. Oo. Kaya nila, proud sila Di ngayon ba, sa Nesty? akin. Narinig mo yun? Uy, pakinggan nyo naman. Hindi dahil Sorry. sa pera. Ako, Oo. naisip ko kasi, dati, hindi sila proud kasi wala naman talagang ka-proud-proud sa ginagawa ko. Sabi mo, puro away, snatch. Yung mga ganun, addict, proud. Mapaproud ka ba? Kahit ikaw tatay ko, magiging proud ka ba sa akin? Di ba hindi? Pwede kung... Addict? Kung magaling siyang snatcher. Bibigyan mo ko ng cut. Walang no reason for them na maging proud ako. Oo. Sila na anak. Eh ngayon, kahit pa paano, I have my own little achievements. Kumbaga, so proud na sila. Hindi ko niisip yung pera kasi wala naman nangingi ng pera sa mga kamag-anak ko eh. Diba? Kung sila hingi ng hingi, siguro pera. Pero they're proud na nararating ko na to. So yan, Alex, yung sinasabi natin Tumaga. di ba? Yung OFW tawag sa kanila, bagong bayani. Yes, kahit Bago, oo. bayani na, wala nang bago dahil at tagal na yung sinasabi bagong bayani ng OFW. Pero ang OFW is talagang bayani. Ang hirap. Ako ayoko nga kunyari, Tama yan, mga bagong bayani. Minsan bayani na lang dahil matagal na eh, no? Alam mo, Dapat yung mga bagong di na ginagamit kasi yung mga bagong ilog, bagong bayan, luma na sila, no? Tama ka, naisip ko rin yan. Kailangan Kasi bagong bayani. Akalain mo na isip mo pa yan? Bata pa lang ako, bagong Tama bayani siya na raw OFW eh. Oo. Ngayon, Yung bagong ilog sa bayani. Pasig. So yan ang dapat baguhin natin. alam mo Bayani ba, lang. Bayani lang. ang OFW ay napakalaki ng Ambag. ambag. Yes. Lahat ng pera na pinapadala nila dito sa Pilipinas contributes to a huge GDP in remittances sa economy natin. Actually, nababawasan na nga yung OFW ngayon. Kasi madami na rin opportunity kasi dito sa Pinas. So, hindi na katulad dati na halos lahat, ang only way to para yumaman ka, bukod sa pag-artista, makasikat, di ba, is mag-OFW.
Di ba sa lugar nyo, ay, OFW yan, mayaman na yan. Ganon eh. Pero ngayon kasi, ang dami ng opportunity dito sa Pilipinas to earn kung magkano rin yung kikitain mo sa ibang bansa. You just, Ano, O, tumama ka sa Kailangan loto. lang Pwede maging rin naman, tumama live ka sa selling. loto. Di ba? Ayun, like the social Live media, selling. maging resourceful ka lang. Ako, social media lang ako nagsimula. I started selling on social media. Di ba? Eh kung dati, kasi nag-apply ako ng Dubai, hindi nag-push through. Sabi ko, paano yaman? Pero yun yung time na nag-isip ako, di ba? Eh kung nag-Dubai ako, kung overseas lang ako, hindi ko nilala, I'm sorry, kung nag-overseas ako, siguro, yung Ang kita boss mo toyo. doon, oo, hindi rin sapat eh. Oo. Actually, di ba? Walang bibili Wala akong ng mga tinapos eh. items. Walang bibili ng mga ano, di ba? Pero si Nesty, can you imagine ano yung itsura ng mundo kapag wala yung mga kababayan natin, mga OFW? Yung mga seafarers, yung mga nasa service industry, yung mga engineer. Sa tingin mo, ano mangyayari sa mundo kapag wala yung Pilipino? Pag walang Pilipino po, around the world po, around the globe po, i-ano ko na lang siya sa akin bilang isang atleta. Paano kapag nag-injury ako? Hindi ako makakagawa sa gusto kong gawin. Parang kulang yung bawat galaw, kilos na gagawin ko. Ganun po yung makikita ko kapag walang Pilipino po. Makukulangan. Sabi nga, na-injured ang mundo. Mapipilayan ang mundo. Dayan. I like that. Very nice. Yung mga nurse natin, di ba? Sa iba't ibang parte ng Yes mundo. po. Tapos yung mga teachers, Yes. yung mga domestic helpers, yung mga seamen. Grabe sila talaga yung... Saka tuwa ang mga foreigners sa atin sa ibang bansa. Ang Sobra. empleyado nila Pilipino kesa sa Indiano. Oh. Kasi Indiano kasi dami na yan eh. Pero ayaw nila Here we go. Totoo yan. Totoo lang yan. Mas gusto nila Pilipino yung mga This podcast is banned in India. Hindi. Kasi joke lang. sobrang dami na ng Indiano. Oo, pag walang Pilipino sa buong mundo, nasa Pinas. Mahal kasi natin ang trabaho natin. Hindi, mahal kasi natin trabaho natin. Alam mo, Oo. pumunta ako sa Italy, ang sarap ng spaghetti na sinerve nila. Parang it was wine with garlic. Tapos Oo. risotto, strawberry. First time ko matikman, sabi ko, wow. So I was talking to the waiter, sabi ko, can I talk to your chef? Paglabas ko, Pinoy yung chef. Sabi ko, oh, binigay sa akin yung recipe. Talaga? Pero, Ano lang yun? Sa kwentuhan ni Bill, no, parang nakapag-travel din tayo abroad. Promise. pero ang Soto. Na-imagine mo. high-end na restaurant, tapos makikita mo yung chef is Pinoy. Oo, Parang nakaka-proud. Tapos, Sabi mo, sulat mo yung recipe. pero iba yung spaghetti natin, no? Iba yung Pinoy spaghetti sa spaghetti ng Italian. Maasim Maasim mo yun sa compress, no? doon, di ba? Dito. Hindi matamis. Sweet and sour. Hindi naman maasim, maalat. Eh, paano naman, kunyari, may bisita kayo sa bahay Oh. na foreigner. Ano yung ikukwento mo agad sa kanila? Or saan mo siya dadalhin? Saan mo dadalhin? Poblasyon. Andun lahat sa Pobla. Hindi. Ito talaga mahilig sa Burgos eh. Ito naman, ito sila kikita-kita. Actually, doon siya pupunta mamaya. Alam mo rin Burgos sa Makati pa rin sinasabi mo. Hindi mo kayo mo nalaman? Hindi. Nakailang podcast na tayo ngayon mo lang na-get yun? Tag Kasi kita. Pobla lang. Mas di talaga ako nalabas. Hindi ako mahilig sa gimmick eh. Punta ka doon sa sa Burgos. Hindi ako mahilig mag-party. I don't... Minsan, ganyan lang talaga yung mga kasama natin dito. Iyabang. Sa akin, ako po, Sa kung ibang lahat. may pumunta sa bahay namin. Hindi ko na sila kailangan ilabas, hindi ko na sila kailangan dalhin kung saan. Luto pa lang ng nanay ko. Ayun, Ano na yun? Ano niluto? Adobo. Patay ka sa adobo. Sinigang, mga ganyan po. Sinigang? Patay ka dyan. Filipino dish po. Yun pala, Doon pa lang. ipagmamayabang na po natin yun. Ikaw, Sir Alex, ano pagyayabang mo pera sa Burgos? Tok na ako. Hindi, Oo nga eh. pagkain talaga. Ako, ang pagkain Pinoy, ang galing kasi nating Pinoy eh. Yung, halimbawa, sinigang, tapos hindi na ubos. Yung karne nun, naging adobo yun. Oo. Tapos yung adobo, hindi na ubos. Kakadkarim yun, sisig yun. May natira pa rin, babalutin mo, lumpiang siya ngayon. Wala tayong sinasayang. Apat na dish. Walang nasasayang na pagkain. Kaya nga ang Pasko, natirang ka ng pagkain, isang katulad Isang yun. linggo. Anong episode natin? January 12, alam, 2 weeks? Kumakain pa ako ng spaghetti handa nung Pasko. Ito, ganun tayo, no? Meron tayong kagulian ganun. Eh. Oo. Ako. Pag may bisita ako, laging nagpapadala ako ng masahista. Sinasabi ko, the best ang mga nagmamassage Oo. from the Philippines. Tumigil kayong dalawa. Wala akong sinasabi. Hindi, wala. Sabi ni, Mata pa lang. hindi yung gano'n Mata pa lang. Hindi yung gano'n. Laging may ending na masaya ang Nag-light Akala ko up. ba mag-volunteer kayo? Oo. Hindi. Kunyari may dayuhan nga na pumunta sa inyong mga tahanan. How would you describe yung adobo at yung sinigang
sa isang hindi pa nakakatikim nun? English? Sana, di ba? Dayuhan nga. Alam, Tagalogin mo siya. Try- Pipilitin ko kumain. Try the pork Ayun, try. immersed in Soy sauce. with a touch of vinegar from our hero Datu Puti, which white leader. Oo. Chwete. Yes, and then with a hint of Ano ba aswete? Sa English. sweat. Ito lang ata talaga. Aswete, oh. Ashwete. And Ashwete. sinigang is a pork-based, Daon ng laurel. tamarind-based soup. Sinigang. Pork, loin, and a lot of leafy green vegetables. Parang natakot And ko, ano? nor I'll just sinigang. Beer mix. Yun lang pala yun. tamarind mix. Gusto ko yan. Maganda maging. Oo. Mukhang kakainin niya talaga yun. Yan ang pinapakain mo talaga pagkain talagang nagmamalaki ni. At anong reaksyon nila kapag nakatikim sila ng lutong mami? Napakasarap na to. Anong reaksyon nila? Pag gusto nilang magbalot. Take out, Kain mo, gusto magbalot. Nag-Sharon ko na ito pa. Sharon po. So yun, ito lang kasi dapat, pinagyayabang talaga natin yung tayo, pinagayabang natin yung sarili natin, yung pagiging Pilipino natin sa ibang lahi. Tayo magyabangan ng sa atin lang. Para sa akin kasi yayabangan mo, para sa tayo Pilipino, mas maganda na iyabang natin yung pagiging Pilipino natin sa ibang lahi. Or Sino sa tingin nyo ang pinakamayabang na lahi na, kunyari, American, we're Americans, ganun ba? Sino sa mga foreigners sa tingin nyo? I encounter a white. Marami tayong masasaktang tao. Oo, mukhang makakancel ang podcast natin agad. Pero wag na yun. Ako, sasagutin asawa ko. ko, he's French. Sobrang proud niya maging French. Parang feeling ko may tattoo siya ng French flag sa chest niya. But because of his love sa country niya, sa paligid, he always says, you have to come to France. So, ako naman, pag may nakikilala kami, the Philippines, you have to come and visit yung mga beach. Diba? Ano pa? Ako sa tingin ko Chinese. Tama. Chinese? Hindi ako marami yung kaibigan Chinese na mabait nila. Mababait naman Alam mo, Episode 4 pa lang po. hindi mababait. Alam mo, ang dami Hindi, mababait ang mga Chinese. Oo. Pero syempre, kahit naman ang Pilipino, may mabait na Pilipino, may Pilipinong hindi. Oo. So kahit saan panig ka ng mundo, may ma-encounter ka, malas mo na pag na-encounter mo na isang lahi na masama yung turing sa'yo or binigyan ka ng sabihin mo masama. So, kahit saan ka mapunta, merong good tsaka bad. So, di ba? Hindi na yan bago. Kung nakatikim ka ng masama dito sa isang Chinese, hindi naman yun nangyayari lagi. Pero, Huwag i-generalize, kumbaga. Sabi ko yung Chinese, kaya ako proud. Kasi sa heritage naman talaga, sobra naman talaga yung history ng Malalim. newspaper, Malalim. yung mga pinanggalingan ng maraming mga bagay-bagay. tsaka sa business, syempre, ang laki ng tulong ng mga Chinese natin dito. Chinese na pagkain, di ba? Kahit sa buong bansa nga yan, may Chinatown Pero ngayon, humahabol na yung India. Halos lahat na ng bansa meron ng India na parang... Hirap nga ako order sa China ng Chinese food Hindi ko alam kung food lang yung dapat o Chinese. Food lang. Nasa China nga ako Kaya yun ang mga problema. Pero sa mga taxi sa ibang bansa, alam na agad nila pag Pilipino you're from Philippines? Ano nila? Sa Hong Kong, sa... Dahil sa pananalita? Dahil sa... Siguro sa itsura. Ewan ko, pero nalalaman agad nila you're from the Philippines. Kaya nadidistinguish nila agad from Malaysian, from ibang lahi. Lalo na sa Singapore, di ba? Ayaw nila mas gusto nila Pilipino kamo kaysa sa mga Malaysian doon. Kausap ko yung taxi nung sabi. Si Nestin, bang experiences niya sa Paris Olympics, kamusta yung pakikitungo ng ibang bansa sa mga Pinoy? Nakipaghalubilo ba kayo? May time ba kayong magmingle? After nung laro po, yun yung ako po kasi kapag nasa laro, sobrang focus po talaga. Kailangan walang distraction. Yun po. Then after nung natalo na ako for silver, Nanalo ka ng bronze. nung fighting for silver na, di ako na pinala din. Nakipag-banding na po ako sa mga... Dinaya ka ba? Sa tingin mo? Have you been robbed of silver? Kasi kung nanalo ka silver, baka you have opportunity for gold. Sa tingin mo, nirab ka ba for that medal? Possible po. Possible. Yan po, narinig niyo po unang-una sa bagong Pilipino, isang malaking revelasyon ang binigay. Sino kalaban mo na ng country? Poland po, Poland. Poland. Nesty Pistacio, dinaya daw.
May issue to. Eh, malimit ka na. Sabihan pa ako, hindi matanggap yung pagkatalo. For example, si Onyok. Hindi yun Diba? Si pagkatalo. Onyok Velasco. Oo. Silver, pero he was rubbed by gold. Oo. Sabi. So, syempre, Pilipino tayo, kakampi talaga tayo sa kanila. Kahit ano sabihin mo, ninakaw ko. Syempre, tarantado. Sa Paris ba? May Paris Retiro? Ano mga sinasabi nila tungkol sa atin sa ibang bansa? Ano ang stereotype no. sa ating mga Pilipino? Pag alam nilang Pinoy ka, si Pacquiao agad eh. Manny Pacquiao. Di okay. Talagang Filipino pride, si Sen Manny Pacquiao. Yes. Pacquiao talaga. Shadow pa yan sila. Yes. Laban nagsabi yun, ng Alex totoo Cagea man lang parang... Regardless kung ano yung sport, basta kapwa-atleta. Sa ibang bansa, iba si Sir Manny. Sa Pinas, parang nakukuha pang ibash. Ito mo, di ba, meron mga ganun. Pero sa ibang bansa talagang Nire-respeto talaga siya. Oo. superstar. Oo. Kaya binili ko yung sapatos niya na 800,000 kasi mau-auction sa US yun eh. Sure, eh. Pero dito, pagtatawaran lang nila yun. Parang, di ba? So, ang ano ko lang talaga dito, tayong mga Pilipino, tigilan na natin yung bis na i-down mo yung isang tao or degrade mo or i-low mo yung moral nila. I-up-boost natin lahat. Suportahan natin. Yun ang kulang eh. Actually, kung lahat tayo magkakaisa, baka sobrang kilala na tayo. Ngayon palang kilala na tayo. Ang dami na natin mga ganyan, mga athletes, sikat na singer. Pero what if kung talagang nagkakaisa tayo? Like sa Korea, South Korea, kita mo, yung mga K-pop nila. Iba po Suportado kasi sila eh. ayaw nilang nalalamangan mo. Yes, suportado sila yung walang, di ba? Na-experience mo yun? Yes po. Like, Sige, kwento mo sa amin. Ano yung na-experience mo na... Kwento mo kay Alex. nasa team yan, hindi mo mawala sa team yan. Oo. Hindi mawawala yung hatakin ka, sisiraan ka. Crab mentality. Yes po. Kaya Like, dapat dito sa bagong Pilipinas, yan yung pinaka-factor eh. Magbago tayo sa sarili natin. Kasi, So paano pwede baguhin yung crab Titan nito. mentality? Ang title nito, dahil nakikita natin si Nesty, unboxing. Unboxing. Nesty Pesas. ayan, di ba? Unboxing with Nesty Petesio. Pero sir- Maganda yan. Sir Pao sa akin, Oo. the best thing to do is ma-inspire ka dun sa mga successful na tao. Huwag mo kaingitan. Ma-inspire. Pero mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kayang gawin, ba't ako? Hindi kasi ang inggit at ang hindi nasusukat eh. Yun nga eh. So, at minsan nafe-feel mo yan. Pero I think this is one way to help parang taper your envy. Or yung tulad ng sinasabi mo, pag nasa team ka, imbes na maging happy, minsan yung mga teammates mo, parang, dapat Ayaw ako yung nilang gano'n nalalaman eh. yan. Dapat yung... Kasi it's also because limited yung slots na pwedeng Di po, like- umangat or ano ba yung dahilan? yung iniisip nila na ikaw yung lagi napapadala. Lagi siya ang favoritism, mga ganun. Like, Sabi ko na. kami naman, hindi naman sa team kasi, sa performance po nakikita. Oo naman. Hindi ka naman papadala ng kahit Padala ka close doon, lang. chapo ka lang. Opo. Diba? May papadala natin yung best. Alam mo, gusto ko rin sa Pinoy, ito, naiba ng konti lang, physical na ano. Sa totoo lang, napakaganda ng hygiene natin. Sa mga Pinoy tayong, nailigo tayo kahit malamig sa ibang bansa, tayo lang na-maintain yung Morning and night. Iba yung hygiene natin. sobrang hygiene natin. Sinasabi talaga nila yan. Dapat pagmalaki natin yun. Dapat, naman. Kasi gusto ko ang tanongin si Nesty kung may nakasuntukan siya na panalo ko nga, pero talo ka sa... Samoy. Munti ka mapabagsak sa amoy, may mga na-encounter ka bang gano'n? Ayoko magbanggit. Hindi naman, meron. Madami po. Unboxing with Nesty will be back. So ito na tayo. Ano ba yung masasabi natin sa mga viewers natin at listeners? Oo. Paano ba natin mababalik yung glory ng pagiging Pinoy natin, lalong-lalo na sa global stage? At sa tingin nyo yung ngayon naman meron naman, pero not as much. Sa tingin ko, kukulangan ako. Yun nga, ano yung sa tingin nyo mababalik yung glory ng isang ng Pilipino sa ibang bansa, globally? Ako tingin ko sa gobyerno maging mas how do you put it? Mas i-research palalo yung mga Filipinos globally who are making a mark in various industries at kilalanin sila sa ating bansa. Bigyan na recognition. Bigyan ng tamang recognition, di ba? Alamin natin yung kwento nila, how did they reach this level of success, and sana tularan ng mga kapwa Pilipino. Para, di ba, bukod sa, alam na natin sports, kaya natin yan. Entertainment, kaya natin yan. Sino ba yung mga engineers na Pilipino?
Oo. na nagdadala ng mga tao into outer space. Tama. Diba? That maybe one day magpadala ng mga tao sa Mars. Sino yung mga yon? Sino yung nasa NASA? Oo. Nasa... Or during COVID, sino yung mga nakapag-contribute dun sa paggawa ng iba't ibang mga gamot, mga Yes. vaccine na Pilipino? No, so these are the things na ako tingin ko ang ating gobyerno at ang private sector din pwede tumulong sa paggawa ng iba't ibang mga campaign para mas makilala itong mga Filipinos who deserve to be recognized. Yan. Ako sa akin, ang gusto kong tulong, kasi talagang malaking parte ang gobyerno na makatulong sa atin. No? Yung ating tourism. It's about time. Kasi ang ganda nung bansa, bawa, Malaysia, nakita mo, pag pumunta ka, alam mo yung mga pupuntang yung mga lugar, alam nila kung ano yung i-develop nila. So ginagawa naman natin, pero sana yung isa pang level in terms of promoting talaga Asan pa? lahat ng hindi lang Boracay and everything, hindi lang yung mga tourist spot, kundi pati yung mga ating mga culture. Yung ating doon ako kasi nakatackle naman ni Paolo yung yung mga sa ating labor. Ako doon ako sa tourism kasi may involved din doon yung labor in a way. Kasi maraming nagtatrabaho sa atin sa mga tourism na talagang magagaling yung mga mag-represent. Sana mailabas natin sa ibang bansa yung ganda ng Pilipinas ulit. Para lang... Actually, tagal na naman program yan ng government, yung Mabuhay Philippines. Usually pag nakikita mo, di ba? Pero yun nga, napaganda rin talaga na talagang... Pero kinikilala naman tayo as a world class yung mga natin, di ba? Pero na pala, binabawi ko na lang yung sinasabi. alam ko naman talaga, pinagmamalaki naman yun eh. Isa mga pinipida natin, yung Boracay, Mayon Volcano, mga rice terraces, di ba? Kaya nagulat ako sa iyo. Pero pwede, tama yung sinabi mo na, tasan pa. May konti pa sana. Kasi one step higher. Paano naman yun? Ano sa tingin mo yung kasi pwede? maraming mga, ibig sabihin, we go digital, we go social media, we go, magawa tayo ng mga expo outside the country, we do more, we talagang we reach out doon sa bawat country na, yung country namin you can visit. Yan. Parang ganun. Parang I'm thinking, pinag-iisipan ko yung answer ko dito. Pero gusto ko kasi balikan yung feelings ng crab mentality at magiging envious at inggit. Kasi yun na nga, hindi yun nasusukat. Tapos minsan, hindi natin na-acknowledge na yun yung feeling natin. Diba? May nakikita tayo sa social media, bagong kotse, magandang bahay, or vacation. Parang feeling natin may kulang sa buhay natin. Diba? So, ang gusto kong sabihin, hopefully connected siya sa Filipino pride, is kailangan nating i-process yung feelings na yon. So, how do you do that? You admit na, ako rin, I want a new car. Yeah. Diba? Why? Because once you acknowledge your feelings, that will point you to the direction kung saan mo gustong puntahan. Kunyari, I want a new car, so I'm gonna work hard, I'm gonna save money, I'm going to spend less. And then, yung point ng ginagawa yun is because once you acknowledge how you feel, ma-admit mo na, okay, eto kailangan kong gawin para matupad yung mga pangarap ko. Now, why am I talking about that? Because ang hirap nating maging proud to be Filipino or to be in the Philippines if hindi tayo happy sa sarili natin. And hindi talaga tayo magiging content at happy sa buhay natin kada tingin natin sa social media. Hindi kasi it's not designed for that. We are designed to be unhappy looking for it. So you have to work on yourself in order to have that pride. May sense ba? Yes. Pinagsasabi ko. You have to work on yourself para you have that pride of the country at hindi, kunyari, brand na sobrang popular na local. Like Sunny Studios, brand ng pinsa ko. I'm so proud of them, diba? Pero if yung feeling ko na, oh my gosh, hindi naman ako kasama doon, I'll say bad things about it. Pero hindi, kasi it's a local brand. Yung mga pinsa ko who created it, I'm so proud of it. At yan yung nagawa nila. Ako naman, I'm on a different lane. Tama ba? Tama yan. Pwede kang mainggit, pero wag mo na lang hilahin. Pag, kunyari, Gawin po normal. inspirasyon. Inspirasyon. Tama sa mainggit akin. ka ako, meron din akong kinigda. Pero hanggang doon lang ako na, ay, gagawin ko din to. Hindi ka na yung papanalangin mo pa na, eto, sana bumaksak to. Or, di ba? Yun yung alisin natin. Wag natin sila hilahin. Kumbaga, Inspiration. oo, yun talaga. The best. Para lahat tayo maging proud sa isa't isa. Parang hilihilain natin isa't isa. Relate ako dun kay ma'am. Kasi nung di pa ako kilala nung athlete ako. Nakikita ko na sila Heidi Diaz, Iggy Buena sa tarpaulin. So, nakakaingit po sabi ko na.
gusto ko maging kagaya nila. Yun ang attitude. Makita ako sa tarpaulin. Tama. And you work hard for it. Yes. Yan. At hindi ka nang hila na. Opo. Yung inggit ka, in a way, na ginawa mong inspirasyon po. Ginawa mo. Motivation. Oo. Ginawa ko po silang motivation. Hindi yung pinunit mo yung tarpaulin tapos... Oh, at hindi mo naman sinabi, yung tama, binash sila or something. Minsan, pag may nakita gano'n, bakit yan nandyan? Hindi naman niya deserve yun. Parang, nandyan yun. May mas magaling pa dyan. Parang pag nakikita nila ako sa isang bakit si Toyo? Bakit si gano'n? Sa showbiz, maraming ganyan. Di ba totoo? Maraming ganyan na kailangan din, tama ka eh. You have to be happy for the success of others. Yes. Pero that's one of the hardest challenges din eh. Kasi tama ka, you have to acknowledge na medyo nainggit ako dito sa success nitong taong to. Gawin nating inspirasyon Yun. para Awareness. maabot ko rin And yan. yung feelings na yon, ang gusto ko sabihin, is not bad. Kasi feelings mo yun eh. Tama. So, hindi mo maiiba yun. Pero pag na-acknowledge mo na yun, then may realization ka, okay, why am I feeling this way? Kaya ko ba mag-work ng 8 hours ng training? Hindi ko pa naman kaya eh, diba? Hindi ko naman pala kaya maging boksingero or Olympic. So, bakit pa ako naiinggit? Diyan, yun lang yung nakikita ko, yung glory nila. Hindi mo naman nakikita yung Hard work. trabaho nila, hard tama. work, yung sakripisyo nila. Oo. So, it's very cut. Parang highlight reel. Oo. Oo. So, kailangan natin i-process yun. Kita mo lang kay Yulo yung... Oo. Pero hindi mo Hirap nakikita nun eh. yung mga injuries niya. Tama. Oo. Diba? Parang iba yun, Jeboss. Tsaka mahirap pinagdaanan ni Yulo, di ba? Ito naman. Parang nagulat eh. Sobrang hirap nung Oh, pinagdaanan. marami talagang nakikita lang natin yung result eh. Doon naman tayo lagi, di ba? It's the sacrifice Kaya nga, and the yun hard nga. work and the discipline na hindi nakikita ng mga tao that leads to the results. Oo, yun. Diba? Pero yun, to close yung ating podcast, ang pinaka-mensahe talaga naman natin is ang Pilipino, taas noo kahit Kahit kanino. kanino. No matter where in the world, very, very proud tayo. Yes. And we should continue to propagate yung ganung klase pag-iisip na maging proud tayo sa kapwa Pilipino. Huwag tayo maghatakan. Oo. Diba? At tayo mismo, magkaroon tayo ng dignity in our work. Correct. Maging proud din tayo sa trabaho natin. And yun, mag-thank you tayo dun sa mga kababayan natin sa trabahong ginagawa nila. Yes. And diba, ang sarap pag may na-achieve ka, gusto mo rin i-share sa mga people na magiging proud sa'yo. Kanyari, you achieve the success, diba? I-share mo din yan sa mga family mo, sa mga kaibigan mo. Napakasarap ng Ako ganun yung ginagawa ko talaga ngayon. Sinishare ko talaga lahat ng past ko. Kasi hindi man kami parehas ng path na pupuntahan. Kasi syempre hindi naman yung shoes ko, magiging shoes mo rin. Pero in different ways, pwede ka rin maging successful. Hindi lang kung ano yung ginawa ko. Pero at least may natututunan ka na, ay, si Toyo pala, gano'n. Tapos dyan na siya ngayon. Diba? Parang ako din yung mga ina-idol ko, mga kinainggitan ko before. Ay, gusto ko to maging ganito. Gusto ko magkaroon ng billboard. Amin, natupad ko. Yeah. Kasi I work hard for it eh. Yes. Hindi ako nang hila na, ay, yan, bakit ba yan nandyan? Sabi ko, uy, deserve niya yan. Dapat ganun ka sa kapwa mo, Pilipino. Encourage them. Hindi Ang mo hirap, siya dapat. maging stuck sa feeling ng inggit. Oo. Ako, ayoko na mag-comment dyan kasi in-involve mo yung taas ng noo dahil medyo mataas na nga yung noo ko. Tapos, ayan pa yung pagtatapusan natin. Ikaw na mag-close. Yung nagkakita tayo. Pero yan, ako, magandang naging topic natin kasi marami tayong nadaanan. Iba't ibang aspeto. Hindi lang dun sa trabaho, kundi dun sa attitude natin in terms of yung, di ba, sinasabi natin, oy, kailangan pagbutihin mo para maging successful ka. Pero dapat maging happy din tayo sa success ng iba. And make it as an inspiration. Yun. Tsaka di ka makakakuha ng minsan ng motivation ng gigil ba? Oo. Yun. Uy, kaya niya. Sipin mo, nagawa niya ito. Ba't di ko ito nagawa? Yan. Gigil na walang English translation. Gigil is yung, parang ganun ba? Hindi, comparison is the thief of joy. Yun, I love that. Perfect way to end the podcast. And with that, ako po si Paolo Bediones. Ako po si Alex Calleja. Ako po si Toy Tumament, gang. Ako po si Isabel Daza. Dusty Petesio po. Ayan. Lagi tatandaan ng bagong Pilipino. Taas noo. Kahit Kahit kanino. Ayan. See you next time. See ya!